at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive. Hindi ako sinungaling. Hugas kamay na ho ang mga tuta ng mga buhaya, anak kayo ng pating o. Anak ng kagwang Vince Dizon, makonsensya ka ho sana sa maraming Pilipino na mga nasalanta ng bagyo, mga nalubog sa baha, at maraming nawala ng mahal sa buhay. Umamin ka na, anak ng kagwang o. Hugas kamay si Vince Dizon sa mga isiniwalat ni Kong Leandro Libesti na di umano'y itong sekretaryeng ito ang nagbigay ng listahan at pahintulot para mabigyan po siya ng mga dokumento ng mga allocables ng Cabral files na tinaguriang BBM scheme. Marami na pong interview na nangyayari at press con kagahapon kay Leandro Libesti, nanindigan po yung batang at matapang kongresista na si Vince Dizon po mismo ang nagbigay sa kanya ng mga ilang mga dokumento at nagbigay ng pahintulot kay Cabral, nabigyan siya nito. Ayon naman po kay Libesti, pag hindi umamin itong si Vince Dizon at itatanggi yung pagbibigay sa kanya ng mga files, pangalanan di umano ni Leandro Libesti ang pumipigil sa kanya na ilabas ang naturang listahan. Patay kang buang ka, Vince. Alam niyo po talaga yung content nating kagabi, continuous po ito, nahulaan ko talaga, basang-basa kasi yung script Sabi ko na nga na pag si Auntie Claire Castro ang mangunguna sa pagsisinungaling, matik lahat po ng mga gabinete ni Bangag ay lahat yan ay magsisinungaling. So tinabla po nila dito si Leandro Libesti. Pero ayon kay Leandro Libesti, hindi ako sinungaling. Hindi di umano siya sinungaling. Panpilo Lacson, kinampihan naman po si Leandro Libesti. Mukhang babaliktad na yata ang Boy Siminto. Nakaramdam na yata ng katapusan ng nakangiwi ang panga at pagbagsak ng gobyernong Marcos. Itong si Lacson. Kaya ito, nag-iiba na po yung tono Dati-rati ay kinakampihan po at pinagtanggol ang gobyernong Marcos. Pero ito ngayon, tinabla po ni Lacson itong pahayag ng Palacio de Polvoron. ICI, dido na. Solo na lang si Andres sa ICI. Ano mangyayari dito? Putang ina, milyon ang pondo ninyo dyan. Pero hayan, nagtapon lang ng pera ang bayan at pinapahirapan tayong mga mahihirap. Magandang tanghali po sa inyo. Happy New Year po, tol. Ilang tulog na lang. Bagong taon na. Sana bagong pangulo na rin. Wala na, sinusuka na si Bungit Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. At para lagi po kayong updated sa ating mga video, huwag po ninyo kalimutan ang Birada Aguila. Bisitahin nyo naman na nakakamuti. Live po kami dyan, alas 2 hanggang alas 4, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Aguila. Pahinga muna tayo ngayon, so babalik po sa January 5. At nais ko po muna pasalamatan yung mga nagmamahal sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much po sa inyo. At ang kaibigan nating si RJYC Vlog, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Merry Christmas, Happy New Year, ma'am. Binigyan po kami kasi ng regalo ni Ma'am RJYC Vlog. Thank you so much, ma'am. Nag-abala po kayo. Gaya ho nito. Imported po ito. Papasalamatan po muna natin. Iyo di parfum. Bango. Amoy binat. Siyempre yung damit. Suot ko na. Binigyan niya ako para daw sa mga siksing vlogger. Maraming salamat, Ma'am RJYC Vlog. At siyempre, nag-import po yung mga yan at nagbigay po siya ng greetings. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon bago po tayo mag-topic. Kasi pag sa dulo ko po ito pasalamatan, baka makalimutan ko pa. Ma'am RJYC Vlog, dumating na po yung pasalubong mo sa amin. Medyo kagigising lang namin Thank you so much. Bigyan po kami ng regalo sa anak ko at saka sa asawa ko. Siyempre, sa akin. Maraming salamat po. Basahin ko lang po yung ratings niya. To Bisdak Pilipinas and family, a blessed happy holiday and a prosperous year of 2026 to you and your family. May God bless you all with a long, healthy, safe life and abundance of blessings in everything you need in life now and always. Thank you for bringing so much hope and courage to all of your supporters and vloggers around the world. I have so much admiration to your craft and dedication to your love to our fellow Filipinos and especially to our beloved Duterte family. Mabuhay ka, tol, Bisdak Pilipinas. Keep safe always. You know where to reach me whenever you need anything to help another. Mabuhay ka, tol. Okay yun, ma'am. Ma'am, thank you so much Basta pag na-problema ako, ma'am, maghanapin ako ni Buing, ma'am. Tago ako dyan, ma'am, sa lugar ninyo, ma'am. Your newfound sister in Vancouver, Canada. Uy, sa Canada, ma'am. Okay to. Maraming salamat, Ma'am RJYC Vlog. Paghanapin kami ni Bangag, ma'am, mag-migrate na lang ako dyan, ma'am, sa Canada, ma'am. Diyan na muna ako magtatago, ma'am. Kasi siyempre, ang buhay naming mga political vlogger, hindi ganun kadali rin Kaya itong mga ganitong bagay, malaki po ito sa amin. Dagdag po sa pagbubost sa amin. Meron pang isa. Sasummarize na lang natin. Ang sabi ni Ma'am RJYC Vlog dito. Binasa ko na to kanina ako daw yung pinaka-paborito niyang vlogger. yun lang talaga. Basahin mo muna natin kasi maganda kasi yung makaka-inspire din Bago tayo topic lang,
Ito lang, happy holidays to your family. Tol Bisdak, hope you guys like my simple gifts. To your family, simpleng maliit na bagay lang. Di lang pagpupugay at pagpapasalamat at paghanga para sa inyong katatagan bilang isang tagapagtanggol ng ating mga mahal na kababayan at maging ng Duterte family na ating minamahal at iginagalang at hinahangaan. At siyempre, paborito kong political vlogger. Yay! Palakpakan! Naman! May mga favorite na tayo ha. Thank you so much, ma'am. Mabuhay tayo hanggang gusto natin, tol. God bless you and your family with abundance of long, healthy, happy, rich life this coming 2026. Always take care and always safe and happy today and always salute to your love to our country and our kababayans. Maraming salamat, ma'am. Alam niyo po, tayo lang po dapat ang magtutulungan talaga. Kaya kami rin mga political vlogger pag nandyan kayo, na-inspired po kami. Kahit alam po natin na ang gobyernong Marcos, balat sibuyas, maraming nananagugurgor ng mga bumabatiko sa gobyernong ito Pero sa dasal po ninyo at pagbibigay po sa amin ng inspirasyon, lalo na po mga OFW, nandito pa rin po kami, nananatili pa rin ang Bisdak Pilipinas, tumatagal pa rin po tayo. At ito, magsiselebrate po tayo ng Pasko at New Year. Maraming salamat, RJYC Vlog, at sa inyong pamilya, at sa lahat ng mga subscribers natin, mga moderator. Ito, punta na tayo po sa ating pag-uusapan ngayon. Vince Dizon, naghugas kamay na, tungkol po sa Cabral Files na paulit-ulit po sinabi ni Kong Libiste na si Vince Dizon po ang nagbibigay ng mga ilang files at paintulot kay Cabrals na ibigyan siya ng mga ebidensya. Subalit nadapwat po mga kabisdak, nakakalungkot dahil ang inaasahan po natin sana itong si Vince Dizon ay magpapatibay sa mga sinasabi ni Leandro Libeste. So kagahapon nga sa press con muling po sinabi yan ni Leandro at nagsalita na po itong si Dizon, naghugas kamay at para bang minasama pa ho ni Vince Dizon itong si Leandro Libeste at lumalabas na pinipilit di umano ni ni Leandro Libeste ang mga staff ni Cabral na kunin ang mga files na yan. Anak ka ng kagwang Vince Dizon. Bakit ganoon? Mga buhaya. Pero bago ang lahat ito, palabas muna natin yung sinasabi ni Leandro Libeste na paulit-ulit. Meron pang sinasabi si Leandro dito na ito yung ikakabagsak ni Claire Castro. Kaya nga duda po ako na kaya bang ibagsak ni Vince Dizon at ng Marcos admin si Claire Castro sa nauna nang sinabi na di umano ito ay chismis lamang. O ito, pakinggan muna natin bago natin ilabas ang pahayag ni sino to? Dizon. I gave an interview in November also talking about this list. In fact, several interviews. And was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, noong November ko pa sinasabi lahat ito. Buhay pa si Yusek Cabral. Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero, aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso, galit. Dahil ngayon, magtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na huwag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang may isa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ko questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files dito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Okay, ito na ho yung parang mataas yung kumpiyansa ni Leandro Libeste na babagsak talaga itong si Claire Castro. Mababagsak yung sarili niya dahil sa pagsabing chismis ho ito. Dahil itong si Leandro, hindi naman nagsisinungaling at nanindigan siya na authentic itong mga inilabas kong dokumento. So ito na po yung laro ng sindikato na itong si Claire Castro, yung pinauna ho talaga nila na mag-debunk, i-rebut itong mga dokumento na isiniwalat ni Leandro Libeste. So kagabi rin po ito nilabas ng Gemini News, itong interview kay Dizon, na itinanggi po niya yung mga sinasabi ni Leandro Libeste. Putang ina, no? So anong plano ninyo sa kay Leandro Libeste? Dahil ang sabi ni Leandro, November pa sinasabi ko na ho ito, naiyak pa nga, naging emotional yung tao dahil hindi po nilagay sa state witness itong si Cabral.
Kasi kung totoo si Cabral, si Diskaya, mga qualified talaga yan para maging state witness, para maikanta ang lahat ng mga miyembro ng mafia at sindikato sa paglilima sa kaban ng bayan. Yan po talaga ang dapat. Ang problema nga ho, mafia ang kalaban, sindikato, nasa gobyerno. So anong laban ho ni Cabral? At ngayon, ito, isang bata, ang kongresista, matapang nagsiniwalat, puta pinagtutulungan ng mga buhaya dyan sa Palacio de Polvoron, sa pangunguna ni Claire Castro, at ngayon, itong si Vince Dizon, na mataas po ang kumpiyansa ni Leandro Libiste, na hindi siya tatablain at magsabi ng katotohanan itong si Vince Dizon. Pero ano po ang nangyari? Ito, tinanggi po ng naturang sekretary yung mga sinasabi ni Leandro Libiste na ikaw, Dizon, ang nagbigay sa kanya ng listahan at paintulot kay Cabral. Pero dito, pinalabas nila na pinilit di umano ni Leandro Libiste ang mga staff ni Cabral. Anak ng kagwang. O narito, pakinggan mo natin. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Dizon na wala pa siyang ino-authenticate ng mga dokumento at files kaugnay sa mga post ni Congressman Leviste. Ayon kay Dizon, hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong ipinopost ni Leviste sa kanyang social media account. Pero naipasa na anya ng DPWH sa Ombudsman ang files at computers ng DPWH alinsunod sa pinadalang subpoena ng Ombudsman. O dito na tayo. Actually, nakomento ko rin ito kamakailan na sabi ko, putang ina ibinigay na ho ng DPWH yung Cabral files sa Ombudsman. Pero sinabi na po yan ni Leviste, una pa lang, nabigyan na po niya yung Ombudsman at saka ICI ng Cabral files. So ito si Vince Dizon, binigay na, ito inamin nila, binigay sa Ombudsman itong Cabral files. So dito tayo magkatalo-talo. Kasi sabi niya, wala daw siyang parang chinecheck, pinafact check, putang na, nabulol ako. Wala pa daw siya na-authenticate, na files. Itong kay Leandro, hindi pa daw niya nakita, mga post. Putang ina, alam na po yan ng buong mundo, Vince Dizon. Ikaw hindi mo alam anong klase kang sekretary. So ngayon, ang sinabi niya, yung na-authentic niya ngayon, yung na-ibinigay niya sa Ombudsman. What if tinumpered na po yung files na yan, na ibinigay niya sa Ombudsman, binago na at inedit na? So dito tayo magka-problema. So ito na yung napakaganda ho nito. So ilabas po ninyo, Vince Dizon, yung ibinigay niyo sa Ombudsman. Para magkaroon tayo ng comparison, yung mga dokumentong, mga files na ibinigay mo sa Ombudsman at hawak ngayon ni Leandro Libiste na nasa publiko na napost na sa social media. Dito tayo talo-talo. At makikita po natin kung gaano kasinungaling itong mga animal. Yan ang sinabi ko nga sa inyo. Babaguhin nila yan, i-edit nila yan. Natampered na nila yan. Putang ina, mga IT nila, mga eksperto Mahal yung bayad ng mga hinayupak na yan Pero, maganda rin po yung ginawa ni Leandro Libiste. Total, ayaw naman ninyo isa publiko. Vince Dizon, yung Cabral files, ako na lang. Ayan, naglabas po at binulat-lat po ngayon sa buong mundo. Bahala na anyang Ombudsman na mag-analyze at mag-authenticate ng mga ito. Sinabi rin ni Dizon na tinawagan siya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong Setyembre para ipagbigay alam na nagpunta sa opisina niya si Leviste. Humihingi umano si Leviste ng mga dokumento tungkol sa alokasyon at nagpumilit na umanong isave ang file sa kanyang flash drive mula sa computer ng staff ni Cabral. Ito na, lumalabas. Ito na, gumawa ng script na. Gumawa na ng kwento. Tumawag daw si Cabral sa kanya. Putang ina. Sino magpapatunay yung sinasabi ni ngayon, ni Vince Dizon, ipatay na si Cabral? Na umano'y si Leandro Libiste ay hihingi ng files, at pinilit daw na i-transfer doon sa USB, USB siguro, tama, USB. Yan, ni Leandro Libiste, hard drive. Yung mga files ni Cabral. Parang lumalabas, si Libiste pa ngayon ang may kasalanan, Vince Dizon, anak ng kamote, Gayunman, hindi raw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi ng dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Nagpilit siyang kumuha ng mga files. At ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari. At pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive. Doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Yun ang nangyari noong September. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Putang ina mo, Vince Dizon, anak ka ng kagwang ka, makarma kang hinayupa ka. So ito na naman ang bersyon ng mga kawatan. Si Leandro Libiste daw ang nagpumilit na mag-transfer ng file sa kanyang flash drive. Galing po sa computer ni Cabral, ng staff ni Cabral. Pinilit daw ni Leandro Libiste itong mga staff ni Cabral, anak ng kagwang. Ito na ho yung script nila. Parang Claire Castro, ito Vince Dizon. Ina mo, Vince Dizon, ilabas mo yung totoong pangyayari at nangyayari. Kasi ako sa akin, naniniwala ho ako na hindi po nagsisinungaling itong si Leandro Libiste. Para sa akin po Kasi bakit mo magsinungaling? Ang liwanag niya sinabi ni Leandro, na binigyan niya ng pahintulot itong si Cabral, na bigyan ng files ang naturang kongresista. At mataas nga ang kumpiyansa ng batang kongresista na ma-authenticate ni Dizon
yung kanyang mga isiniwalat sa social media at mapahiya itong si Claire Castro. Pero ang resulta, sabi ko na nga malabo talaga kampihan ni Vince Dizon si Leandro Leviste. Kaya nga cover up ang nangyayari. Kaya nga hindi isinapubliko. Pero sabi ni Leandro Leviste, hindi siya sinungaling. Ito, pakinggan natin ulit itong bagong pasabog ni Leandro. Samantala, binuking ni Batangas Representative Leandro Leviste ang sistema po ng insertions sa National Expenditure Program ng bawat congressman na nagkakahalaga po ng 150 million pesos dito po sa 2026 National Budget. Vic Sumintak sa balita. Hindi ako sinungaling. Nagpasabog ng panibagong bomba si Batangas Representative Leandro Leviste sa sikretong sistema ng budget insertions ng bawat district representative kasama ang mga party list groups. Sinabi ni Leviste na lingid sa kaalaman ng publiko sa umpisa pa lamang ng pagbuo ng proposed national budget sa pamamagitan ng National Expenditure Program. Mayroon ng insertions ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bago buuin ng Malacanang sa pamamagitan ng Department of Budget and Management o DBM ang National Expenditure Program o NEP na isusumite sa Kongreso na siyang proposed national budget kada taon, nagbibigay na ng budget insertions ang bawat kongresista. Inihayag ni Leviste itong 2026 proposed national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos na nakatakdang ratipikahan sa Lunes, December 29, 2025. Ang Bicameral Conference Committee report ay nasingitan na ito ng tig 150 million pesos na pet projects sa ilalim ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng bawat congressional district representative kasama ang mga party list groups. This is a Viber group chat. June 10, before the NEP was submitted. Good afternoon, Chiefs. Please be reminded of the submission of hard and soft projects for fiscal year 2026. Official email address for submission of regular BIP. appropriationscommittee.committee@house.gov.ph. 150M infra for district rep, 160M infra for party list rep, 30M soft for district and party list rep. Please email in Excel file and with attached e-signature. And on the right are the forms that are filled up. To a normal person, this is totally expected that people insert projects into the NEP. But, as I played a while ago, the claim is that hindi nagsasubmit ang congressman sa NEP. Kaya, gusto ko lang pong linawin, hindi ako sinungaling. Ang magsasabi na ang congressman ay hindi nag-i-insert ng project sa NEP pa lang bago pa ang GAB ang nagsisinungaling. May at least 150 million pesos DPWH budget insertion para sa bawat congressman. Dahil dito hinamon ni Leviste ang kanyang mga kapwa kongresista na ilahad sa publiko kung saan gagamitin ang ipinasok sa National Expenditure Program na tig 150 million pesos para maging totoong transparent at walang itinatago sa 2026 proposed national budget. Ang House, pati ang DPWH ay may datos sa request ng bawat isa at kung anuman ang lumalabas sa NEP na nanggaling sa kanila. Kaya ang punto ko lang po, huwag natin i-deny na may mga projects sa NEP na sinubmit ng mga congressman. Gusto kong malaman ng publiko sana ano yung 150M na sinubmit ng bawat miyembro ng Kongreso. Kung gusto ng DPWH maging transparent tayo sa 2026 budget, ilabas lang nila. Tama, wag yung cherry pick. Ilabas na lang yung sinubmit ng mga projects ng bawat miyembro. Ibinunyag ni Leviste na matagal ng kalakaran sa budgeting system ang ginagawang pagsusumite ng budget request ng bawat kongresista bago buuin ang National Expenditure Program ng Malacanang. Inamin ni Leviste na natuklasan niya ang sekretong ito nung mapasa kamay niya ang Cabral Files na mula kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kung saan ipinasok ang terminong allocables sa budgeting system ng gobyerno. Ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito 600. ay nasa mga 600 plus billion pesos. Pinasalamatan din ni Leviste si DPWH Secretary Vince Dizon dahil kinumpirma niya na sa 2026 proposed national budget ay mayroon ng sekretong fund request ang bawat kongresista na nagkakahalaga ng 150 million pesos. Dahil dito naninindigan si Leviste na hindi totoo na transparent at walang insertions ang 2026 national budget na nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa January 5, 2026. O ito na ngayon, pati sa 2026, meron na palang insertion. 150 million to 160 million na insertion, anak ng kagwang. Niluloko po tayo, mapalaban po dito si Leandro Leviste. Marami po siyang mababangga na mga kongresista, Marcos admin, talagang bangga po dito. Ang ano natin dito, sana si Leandro Leviste makahanap man lang talaga ng kakampi. Dapat tayong mga DDS, todo po tayo rebat at idibang po natin yung mga kasinungalingan ng palasyo. Lalo na dito si Claire Castro at ngayon ito si Vince Dizon, naghuhugas kamay na ho. Akala ko ba Vince Dizon na gusto ninyong supilin ang korupsyon sa bansang ito? Pero paano? Ano ang nangyayari? Bakit ngayon ay naghuhugas kamay kayo at itinanggi mo na ikaw ang nagbigay ng pahintulot kay Cabral at sa opisina ni Cabral na bigyan mo ng files itong si Leandro Leviste at lumalabas? Ito na yung palabas nila. Pinipilit di umano ni Leandro Leviste makakuha ng files sa naturang opisina ni Cabral. So ngayon, kahit nasabihin mo Vince Dizon
na hindi mo na authentic, hindi authenticated ng DPWH yung Cabral files na inilabas ni Leandro Leviste. Pero sinabi mo na pinilit ni Leandro Leviste na makakuha ng file sa staff ni Cabral. Sabihin na lang natin pinilit ni Leandro Leviste. So ibig sabihin, inamin mo na yung files na hawak ni Leandro Leviste ay galing po mismo sa opisina ni Cabral at hindi po ito tampered. Ito ay authentic, 100% ang authenticity ng naturang dokumento. So wala ka pa rin lusot dito. Kahit sasabihin mo, kahit naghuhugas kamay ka, na walang ganong sistema at pinilit ni Leandro Leviste ang mga staff, wala ka pa rin lusot. Kasi kahit ipagpalagay natin na pinilit, putang ina, di ang files pa rin na hawak ni Leandro Leviste ay 100% authentic. Galing mismo sa opisina ni Cabral. O narito naman ang wristback ni Leandro Leviste sa kasinungalingan ni Vince Dizon at paghuhugas kamay. Narito po, pakinggan, basahin natin yung post ni Leandro Leviste. Oh. Ang sabi dyan ni Leandro Leviste, I think kagabi rin po ito na post, dahil siyempre, nagpa-interview itong si Vince Dizon sa GMA News, yung na-plus na natin kanina, na itinanggingaw niya. Ito sabi ni Leandro Leviste, patay ka dito Vince Dizon, nasaan na ang Vince Dizon ng September? Na tumawag kay Yusik Cabral para ipabigay sa akin ang mga files in the spirit of transparency. Pero iba yung version sinabi ni Vince Dizon Si Cabral daw ang tumawag kay Vince Dizon. Pero ito, sa version niya, ni Leandro Leviste, si Vince Dizon ang tumawag kay Cabral na pabigyan siya ng files. Kung hindi, ito yung pagbabanta. Kung hindi aaminin ni Sik Vince ang binibigay niya sa akin, ang mga authentic na files na ito, mapipilitan akong pangalanan ang mga taong kumausap sa akin upang huwag itong ilabas. Na maaaring sila rin ang pumipigil kay Sik Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. Putang ina mo, Vince Dizon. Sige, ayaw mong aminin. Ilalabas ni Leandro Leviste yung mga pangalan na kumausap sa kanya na huwag itong ilabas. Alam ko na, maghula-hula tayo. Okay? Ito ay manghuhula tayo kasi wala pa naman pong inilabas ni si Leandro Leviste na pangalan na kumausap sa kanya na huwag ilabas. Number 1 na yan sa listahan, si Sandro Marcos. Baka siya ang kumausap kay Leviste. Pangalawa sa listahan, malamang si Martin Romualdez. Pangatlo, malamang si Bujidi. Pang-apat, malamang si Lisa. Pang-lima, malamang si Bungit. Okay, pangalanan mo, Leandro Leviste, ang mga hinayupak na yan para magkaalaman. At naalala nyo po, ikwininto rin ni Leandro Leviste na yung staff ni Vince Dizon, tinawagan siya mismo doon sa presscon, di ba? Naalala po natin. Pakinggan natin itong sinabi ni Leandro. When I was giving that press briefing, may tumawag sa akin na mataas na opisyal ng DPWH on behalf of Sec Vince Dizon. At ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Pero nagtitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. At tinawagan ako para sabihin, yung para sa distrito ko, ibibigay nila. Huwag ko lang guluhin yung DPWH budget system sa buong bansa. Sino yung tumawag dyan? Si Vince Dizon. Patay ka dyan, Vince Dizon. Stop mo. Na itigil daw yung kanyang mga ginagawa ngayon. Tsaka yung presscon ngayon, wala yung presscon. Yung kagahapon na presscon. Kasi yung dati kasi, may presscon din siya na putang na nahagip talaga po sa sa live na habang nasa kalagitnaan ng presscon, tinatawagan siya. So ito ngayon bago. Tinatawagan siya habang nag-presscon kagahapon. Tama ba? Na itigil. Na mapiktuhan yung budget ng distrito mo pag hindi mo itigil ito. So ito na nga pangbabraso, panggigipit ng gobyernong Marcos. Sino ho nagsasabi ng totoo? Putang ina, ako dito ako kay Leviste. Pag pinag-usapan mo, palasyo, putang ina, mga sinungaling ho yan. Babaliktad kaya si Panfilo Lacson at papanig kay Leandro Leviste. Okay, pakinggan mo natin ito, narito. Nagpo tayo sa mga balita, umalmang isang mambabatas matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na chismis lamang ang mga ulat na may ilang miyembro umano ng gabinete na sangkot sa DPWH insertions ng budget noong 2025. At ayon sa mambabatas, hindi masisisi ang publiko kung nawawalan na ng tiwala sa gobyerno dahil sa korupsyon. Mayan Corvera sa balita.
Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office Yusek Claire Castro na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga ghost flood control projects. Hindi rin anya masisisi ang iba't ibang religious group at mga organisasyon bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Putang ina, Lacson, mukhang babaliktad ka na yata. Wala, nakaamoy na ako sila. Babagsak na talaga itong bangag admin na ito. Mga kurakot kasi nasa palibot ko nila. Investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, justis kayo. ICI, lalo na sa ICI, cover up. Kaya ang resulta, solo flight na lang itong si Andres Reyes. Wala na, did na po itong ICI. Wasak na wasak. Kaya ang nangyayari, hayan, solo na lang po itong anak ng kagawang Andres Reyes. Nag-resign na bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure si Rosana Fajardo. Sabi naman ng palasyo, talagang tapos na ang trabaho ni Fajardo sa ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Tatlong buwan pa lang mula nang mabuo ang Independent Commission for Infrastructure, naalagasan na naman ito ng isang miyembro. Nagbitiw na bilang commissioner ng ICI si Rosana Fajardo. Giit ni Fajardo, nakumpleto na niya ang trabaho niya sa ICI. Naniniwala rin siya na ang tungkulin sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay ililipat na sa ibang ahensya tulad ng DOJ at Ombudsman. Basta kumaraw na sila ang mag-imbestiga para masigurong mapapanagot ang mga tiwaling kontratista at opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ni Fajardo dahil sa pagbibigay prioridad sa mga panukalang bubuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption at Independent People's Commission, magiging mas epektibo raw ang isang permanenteng komisyon para suportahan ang Ombudsman. Bago si Fajardo, nauna nagbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI noong Setyembre. Yan ay matapos ipa-review ng palasyo kung tama ang pagkakatalaga sa kanya. Sumunod naman si Rogelio Babe Singson na nagbitiw lang nitong buwan bilang commissioner dahil sa kanyang kalusugan. At ngayon nag-resign si Fajardo, tanging si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lang ang natira sa komisyon. Nananatili namang Special Advisor ng ICI si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. at Executive Director si Brian Osaka. Para kay Reyes, hindi nakahagulat ang pagbibitiw ni Fajardo. Nabuo raw ang ICI na may klarong mandato, mangalap ng ebidensya at magbungkahi ng mga susunod na hakbang. Dahil daw ginawa nila ang kanilang tungkulin, 3 kaso na ang isinampa ng Ombudsman at naaresto na rin ang ilan sa mga sangkot dito tulad ni Sara Diskaya. Sabi naman ni PCO Acting Secretary Dave Gomez, natapos na ni Fajardo ang kanyang tungkulin. Yan daw ay ang pagre-review sa money trail sa flood control projects at malaman kung saan napunta ang pondo. Pansamantala lang daw talaga ang role ni Fajardo sa ICI. Anak ng kamuti. Solo flight na, mga inayupa kayo. Ano sabi? Pansamantala lang daw ang role ni Fajardo sa ICI. Kayo rin, pansamantala lang. Malapit na rin po kayo husgan. Ito ang maliwanag. No? Ang taong bayan, sana po magising kayo sa katotohanan ng gobyernong Marcos hindi seryoso sa paglaban ng korupsyon. Independent Commission for Infrastructure. Isa na lang natira. Anak ng kagwag. Wala na yan. Niluloko na lang ho tayo. Siguro kasi itong iba na ito, lalo na ni Fajardo, dumidistansya na rin ho yan. Kasi pag hindi ka didistansya, damay kayo sa galit ng maraming Pilipino, ng taong bayan. Pinunduhan kayo ng milyon-milyon eh. Pero anong ginawa ho ninyo pag cover up? Nabuliliaso kayo. Sinabi ni Leandro Leviste, binigay ko yung Cabral Files sa ICI. Pero hindi nila isinapubliko. So pinipili lang yung inimbestigahan, dinidiktahan kayo ni Bangag. Ngayon, total, nag-deny naman itong si Vince Dizon sa mga banat ni Leandro Leviste. Ang hintay natin, yung pangalanan ni Leandro Leviste, yung mga taong nagpipigil sa kanya na isiwalat ang ganitong dokumento, listahan para yung kanyang pundo sa distrito ay hindi magsasaper. Sino kaya ang mga hinayupak na ito? Abangan natin si Leandro Leviste.